Welcome back to Larissa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. So this is a general tarot card reading. Take what resonates with you and leave the rest. Thank you everyone for watching the video. And shout out sa aking mga Larissa superstars. Syempre, thank you sa pag-join sa membership. Thank you kay Herbert, kay K-Max, kay Dawn, Eunice, Jesusa, Rose, Karel, Eman, Gracie, and Mary. Super thank you ako sa support niya sa channel ko. And if gusto mo mag-member, hanapin mo lang yung link sa membership sa YouTube channel ko. Pwede mo mapanood yung mga exclusive videos sa upload ko sa members only. And thank you sa lahat ng subscribers and followers ng YouTube channel ko. Thank you so much sa mga comments nyo. Say natin to God is my salvation. I will trust and not be afraid. Sa mga libro binabasa ko, nilalagay ko doon para alam ko kung saan ako natapos. Mamili kang magbasa ng book. Pwede makatulong yun sa'yo magbasa-basa. Yes. Ito kasing card na to, ang meaning nito, nakatingin ka sa social media. Itong card na to, Seven of Cups, kaya parang nakatingin lang siya doon. Ganyan nangyari, diba? Nasa social media tayo, para tayo nasa trance. Wala masama sa social media, depende sa gumagamit, diba? And if gusto mo ng personal card reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Start tayo sa'yo, group number 1. And thank you everyone for watching the video. I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading group 1. So back tayo sa topic. How do people view your social media? Nirepresent ka ni Queen of Cups sa reading natin. And ito napili mo na card. Ten of Wands. Para kang Queen Bee, no? Para kang Reyna. Kung lalaki, Prinsipe. Kasi ito Prince Charming. Ito, Queen. Ito Queen din to Grabe, diba? Powerhouse. Possible, nakakita ng tao in social media mo, parang powerhouse Nakikita ng mga tao na you're living the dream. Ngayon, kung nag-resonate ka sa reading na to, anong expect ko sa social media account mo pag in-stalk kita? Damo stalkers. Pag in-stalk kita, pwede makita ko doon na ang dami ka napupuntahang magagandang places, mostly by the sea. Kasi puro water. Pag nakita ko si Queen of Cups, ang nakita ko sa kanya, fine dining, yung mga gandang places, and more beach, mga resorts, staycation. Pwede maganda panoorin ng social media accounts mo Lahat nalagyan ko ng S. Yes, nakaka-trigger kasi maraming tao. Kasi kinakompare nila yung sarili nila sa'yo. Pinili mo tong card na to. Card to na isang tao na very hardworking. Yung para siya mga nagtatayo ng bahay. Siguro mayroon kang big project. Ten of Wands, kalimitan lumalabas yan kapag nagpapatayo ka ng bahay, or meron kang farm, meron kang biniling farm, or meron kang biniling property, nire-renovate mo. Something siya sa construction, renovation, yan. Pwedeng like mo yan Sa pundasyon pa lang, sa pinaka-umpisa, inayos mo na talaga.
pwede nakaka-trigger ka sa maraming audience mo dahil sinasalamin mo yung anong magagawa ng isang tao kapag naging seryoso siya sa life niya, inayos niya talaga yung pundasyon. Pag kasi gagawa ka ng mga buildings, yung pundasyon, tibayan mo. Pwedeng matibay ang pundasyon. Very successful kang person. Ay yung success na yon, hindi lang yun sa work, pwede din ito sa personal life. Meaning, yung family, pwedeng check ka din doon. So, yung audience mo nahati na sa dalawa. Sa paningin ko. So, nandito sa kabilang side yung mga na-heartbroken. Wala ka naman magagawa dun, diba? Ipopost mo pa rin. Ang ipopost mo, kasi life mo naman talaga yun, Di mo makailangan i-filter yung life mo. So, napakita lang, may mga nanonood sa'yo na possible na titrigger sa mga posts mo. And that's okay. Sa kabilang side, may mga tao na very supportive sa'yo. Ace of Cups, inspiration ka nila. Lahat ng itinuro sa'yo ng mother figure sa life mo na isabuhay mo. Embodiment. So, kung tinuruan ka ng mother figure, pwede itong tita, lola, pwedeng actual mother mo. How to be a feminine. Pag sa feminine, di kailangan mother ka, No. Feminine energy. More compassion, more gentleness. May something gentle sa social media account mo. Para kasing, kung ipopost mo talaga literally, mga ginagawa mo, pwede maraming hate ang matanggap mo yun. Ano mo yun? Maraming haters, pwede. Pero, pinipilter mo siya, parang, sinishare mo yung totoo sa life mo, with compassion pa rin. Ayaw mo mag-trigger ng jealousy. No, parang hindi naman yun ang intention mo. More, ito lang talaga yung life ko. Ito talaga siya. Parang ganun ang dating niyan. May taga akong successful na career, successful business, or successful na life. Plus, meron akong happy family. And that's it. Wala akong dapat i-filter. Yes, and grateful ka sa mga tao sa life mo, lalo na yung mga nakasama mo sa mahabang panahon. Nakikita pa rin sila sa social media accounts mo. So, pwede ito yung mga naging classmate mo ng elementary, high school, college. May space pa rin sila sa life mo. Hindi ka nag-disconnect sa kanila. May possibility na pag minahal mo isang tao, na doon ka talaga para sa person na to. Mapakaibigan man ito, mapa-classmate, mapa-work. Tinatrato mong bawat tao as a special person. Three of Wands, card ng visionary. God is my salvation. I will trust and not be afraid. Pwede sa kang God-fearing person. Yes, lahat ng success mo, iniaalay mo, ang tagumpay kay God. Divinely guided ka, blessed ka. Universe has your back. And kung ano man ang sabihin mo, i-proclaim mo, yung vision na yon, sure mga tao na makikita nila yon paglipas ng panahon. Yes, mag-show up yun sa profile mo na pag may sinabi kang gagawin mo, nandun siya, mangyayari siya. Possible. 3 out of 10. Kung yung 10 yung pinaka completion ng project na yon, yung project na yun kasi pwedeng project talaga. Meron kang ginagawang project ngayon, or meron kang business na sisimulan, or meron kang construction ng building, or nagpapagawa kang farm, or anything na binibuild mo. Pwede na social media account mo yon. Kung nag-a-attract ka ng mga followers, then nakita yung mga tao na wala ka pa sa completion, pero papunta ka doon, marami ka pang maipapakita. Parang ito yung sinasabi nila, the best is yet to come. Trailer pa lang ito na papanood nyo. Sabi pa mangyayari. Yes. Lalo na kung bata pa yung mga anak mo. Very exciting ang journey ng life mo. Well, possible. Hanggang sa older age, grabe. Hindi mo magagawa. And masasalamin niya sa social media accounts mo pag binalikan mo yung account mo pag older ka na. Very proud ka sa sarili mo. Nakita ko lang na transparent ang social media account mo. It is your life. And yung life mo is very beautiful. Kaya worth sharing. Ako always i-recommend ko yan. Pag meron kang life na maganda, and inspirational, mga dreams na nagkatotoo, mga places na napuntahan mo, mga friends you met along the way, wala masamang i-share. Possible lang kasi meron ka ma-heartbreak or rejection, very minimal, kumpara sa achievement. So,
Pero everyday sa life mo is an achievement talaga. Very grateful ka na person. Kaya ganun siya lumalabas sa energy ng social media accounts mo. Na parang everyday is a blessing. And lalo ka nabe-bless everyday. Pero excited ka everyday na gumising and mag-post kasi ang dami gusto i-share. Parang yung social media account mo is gusto mo mag-connect sa tao. Gusto mo mag-inspire, mag-motivate. And ipakita lang na this is a human being na pwede maging successful. Feeling ko very humble kang person. Sa kabila ng success na narating mo sa life, masasabi na nga na isa kang success story. Nanatili talagang mababa ang loob mo. Marami ka nagawang magagandang decisions. Kung sagutin ko lang, ma'am, anong nakikita nila sa social media account ko? Yung pagiging loving mong person, successful mong person, compassionate, and values mo, nakikita talaga. Yung mga priorities mo, nakikita. And kahit gaano pa karaming success or kahit gaano pa karaming mga achievements makakuha mo, umaangat pa rin na personal connection ang mahalaga sa'yo, human connection. Kumbaga, walang papantay doon. Gusto mo mag-connect sa tao, gusto mo makisama sa maraming tao, makakilala ng maraming tao, mag-reach out sa tao, and appreciate yung mga tao sa life mo. More appreciation, nakikita din ng mga tao sa post mo. Appreciation sa health, sa healthy body na meron ka. Appreciation sa loving partner, kung meron ka loving partner sa tabi. Appreciation sa mga kids na pinapalaki mo. Kung wala ka namang kids, then fur babies. Baka may fur baby ka. Yes. Appreciation sa company ng mga tao. More appreciation. Gratitude. Very thankful. Meaning, kung siguro sa araw, let's say lang, tingnan ko ang social media account mo, stalker ako na, siguro ma-feel ko na nakaka-inspire. Parang there's more to life. Ang dami pang pwedeng mangyari. Ang dami pang places na pwedeng puntahan. Ang daming taong pwedeng makilala. Pwede ka mag-reconnect sa past. Mo pwede ka author. Pwede ka magsulat ng book about your life. Or pwede ka nga din vlogger. Talaga. Possible lang, hindi na focus mo. Marami dito, parang hindi na focus mo. More focus mo is your life talaga. Para kasi wala ka namang mahihiling sa life na meron ka. Marami ka napuntahan, marami ka napupuntahan, marami ka tao nakikilala, alam mo may purpose ka. Alam mo, meron. Alam mo may impact ka sa buhay ng iba. Sa bawat phases ng life mo, mga tao nakilala mo, alam mo hindi ka nila makakalimutan. Very unforgettable person ka possible. Kasi si Queen of Cups ka. Hindi ka makakalimutan mga tao na meet mo along the journey. And possible marami sa tao sa nakaraan. Binibisita yung profile mo para malaman kung ano na nangyari sa life mo and magugulat sila. Siyempre, magugulat sila kasi parang hindi ka naman tumatanda. Tumatanda ka ba? Ano yung sikreto? Pwede madami ka secret. A secret to success, secret to happiness. Ang dami mo secrets Tingin ko, ang secret mo is good parenting. Ano mo yun? Gusto mo nagpalaki sa'yo, maganda siguro pagpapalaki sa'yo. Meron kang gift of discernment na ito ang tamang gawin. Ito, dito ako. Parang ganun. Magaling kang pumili. Pwedeng, kung nagkaroon ka ng position as a manager, as a leader, magaling kang leader. Yung social media accounts mo lang, para siyang social media account na isang tao na matagumpay. Hindi lang sa personal, pati sa work. So, successful ka sa maraming aspeto ng life, hindi lang sa isa. Check lahat halos. Baka check lahat talaga. Check ka sa family, check ka sa work, check ka sa financial, check ka sa collaboration, yung personal or human connection. Check ka din sa contribution. Pwedeng wina-work mo nga yung contribution. Ito parang legacy. More nandito ka sa part na to na gusto mag-iwan ng something na makikilala ka. More legacy. Hindi na to sa'yo, more na to sa ibang tao. Gusto mo na mag-reach out, tumulong sa iba. And 3 out of 10 ka pa lang dun So meaning, ang dami mo pang magagawa. Parang lang, very inspirational social media accounts mo. Pwede ka role model. Or model ka na talaga. Baka model ka. Baka lang ng tao, model ka.
baka impression nila model ka. Alam mo yon, model. Mga models kasi parang model ka na isang brand or model ka na isang place. Pero sa tingin ko, role model ka. Alam mo yon na kung susundan niyo ako and titingnan mo niyo yung action ko, then makukuha niyo yung lesson. Yung lesson is nasa action mo. Parang more nakikita sa galaw mo. Hindi siya more sa salita mo. Or more ka sa action, less sa words. Yan. And success is your surname. Palitan mo na kaya yung apelido. Baka magalit asawa mo. Baka may asawa ka na. Baka kasi yun Nasasabi nila dati. May sasabi ng mga tao. May mga tao na parang aswerte ng palad. Pero hindi dami nagsabi niya sa'yo na maswerte ang palad mo. Or lucky person ka. Mag-iwan ako ng isa pang card dito North Star. Flip your inner light switch. Alam mo na meron kang big purpose. Yes, alam mo na meron kang mission. Marami ka natutulungan. Hindi lang tao, animals, nature. Dami Nagkaka-transformation mga tao pag kasama ka nila. Piling ko lang, pag nakita ng tao social media accounts mo, makikita doon yung hard work really pays off. Ano mo yun? Na pag isang tao naging seryoso sa buhay, talagang nagbigay ng attention sa buhay niya, tiningnan talaga ang bawat anggulo ng life niya. Kumbaga, ginandahan talaga, inayos talaga ang mga desisyon. Pwede, possible na makuha mo lahat. Wala naman tayong kailangan ipaliwanag kung paano natin gusto mabuhay. Diba? Social media is isang paraan para mag-connect tayo sa tao. Kataon lang na pwedeng you're living the dream or you're living a great life na mataas, possible, hindi maabot ng marami. Wala tayong judgment on. Possible lang, hindi maabot ng maraming tao. Ano alam mo yon? Na kung nasan ka man nakatayo ngayon, hard work binigay mo. Magad lang ako dito letter sa lagay ko dito sa Magic Cut. Brought to you by The Magic Cut. Yan. Ito gawa to ng anak ko. Ganyan. Kaya natin mga letters dito May 3 hearts ko 3 hearts. Ayusin ko lang mga letters. Okay. So, mayroon 3 hearts dito. So, pwede malagay si number 3. Pwede. Pwede malagay si number 19. Pwede. Letters dito. PJIVZ DESINOBM JBY. So, parang may nabubuo na tayo mga salita. Joy. Yan. Joy. Pin. Kung mamining sa'yo ng pin. Pwede. Pwede din dito ang men. Ako dami nagkakagusto sa ayusin ko mob. Grabe, ang daming tao, diba? Mob. Nagkakagulong ka siguro. And, gila kita mga words. Dim. Para madilim. Pwede din yan mga place na pupuntahan mo. Something na sa madilim. Kung ano meaning nun sa'yo. Mind. Na matalino ka siguro. Matalino kang person. And, cat. May pusa, Pusa yan, 3 hearts. Yan. Pwede din yan 3 wishes mo na magkakatotoo. Yan. 3 wishes, pwede din. Or, hindi ka mag-post sa mga hearts, pwede din. Rating call na tayo. Let me know na lang if nag-resonate sa'yo reading natin. If gusto mo ng personal card reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Sana kuha mo messages na para sa'yo sa reading natin. So mag-add lang ako isang message. Siyempre, add lang ako sa social media account mo. I miss you. Pwedeng daming tao nakakamiss sa'yo. Yes. Pag nakakikita ka nila sa social media, na-miss ka talaga nila. Unforgettable ka na person.
So, yung social media account mo, parang pinapakita ano nangyari sa'yo paglipas ng panahon, yung parang transformation mo paglipas ng panahon, and yung mga tao na nanggaling pa sa nakaraan, pag nakikita nila ikaw sa social media, nafe-feel talaga nila, namimiss ka nila. Nakakamiss kang kasama. Pwede kasing kalog ka din or mabiro, masayahin kang person simula pa noon. Pero wala siguro ako as sa reading. Thank you everyone sa panonood ng video. Sana kuha mo messages na para sa'yo. I'll see you again, Group 1, on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 2. So back tayo sa topic. How do people view your social media? So napili mo 10 of Cups. 4 of Cups kasi card to ng parang discontent. Ano mo yun? Hindi ka pa happy sa nangyayari sa life mo. Parang madaming missing, madaming kailangang ayusan. Pag nakikita mga tao na mayroon ka pinagdadaanan, Ace of Swords is speak your truth. So, yung social media account mo is tungkol sa pagsasalita ng totoo. Pwede may kang mag-post sa mga news, mga balita. 5 of Cups, pwedeng recently may pinost ka about loneliness, sadness, or kung dumadaan ka sa grieving process. Then, naalala ng mga tao yon sa social media account mo. Pwede pag binalikan ng tao yung mga posts mo sa past 1 year, 2 years, makikita ng mga tao, ang dami mo talaga pinagdaanan. Parang daming challenges na pinagdadaanan compare sa maraming tao. Pero, naniniwala kasi ako marami talaga tayong mga struggles. Pwede meron ka mga internal struggles. Napakita lang na may pagka-emo. Nakita ko si 5 of Cups, si 4 of Cups, parang saan ito ng pagka-emo Emotional. Nakikita mo ba sa sarili mo as very emotional person? Or sensitive? Very sensitive? Baka sa maraming mga posts sa social media na titrigger ka. Nakikita mo ba sa sarili mo may inaaway sa social media? May pinaparinggan? Or feeling mo may nag-spiya sa'yo? Kung tatanong mo, mami, nag-spiya kaya sa social media accounts ko? Meron, madami. Pero sa tingin ko, mga ex-lovers mo yan Mga taong minahal ka in the past. Kasi nandito lovers card Yes, so possible mga tumitingin sa social media accounts may mga tao na romantically interested sa'yo. Kung may pinagdaanan ka mahirap recently, like dumaan ka talaga sa loneliness, sa sadness, binabalanse mo naman siya. Nagpo-post ka din na masaya. Yes. Marami ka ding achievements na pinapakita sa account mo. Para lang yung account mo, emotional ang dating. So, hindi mo alam kung anong makikita mo. Bigla na lang, magpo-post ka ng something na hindi connect sa nangyari sa'yo. Like, masaya naman nangyari sa'yo. Mayroon kang magandang pangyayari sa life mo ngayon. Pero bigla ka magpo-post ng medyo emotional na quote or medyo kakaibang quote na parang cryptic messages. Pwede mahilig ka sa cryptic message. Feeling mga tao, may pinapatamaan ba siya? Baka feeling lang nila yun. Baka it's mo lang yun. Pero possible mahilig ka sa mga cryptic messages, yan. More lang sinishare mong post ng iba. Parang yan. Pwede sinishare mong post sa mga family members mo. More ikaw nagsishare. Or sinishare mo yung mga nakikita mo sa newsfeed, like news, like anything na makakatulong sa mga tao, lalo na yung mga dumadaan sa mental health issues. And possibly nagsishare ka ng opinion. Kung isa kang vlogger, then very authentic ka siguro. Kung isa kang vlogger, then di ka takot magsabi ng nararamdaman. Anong tingin niyo sa social media accounts mo? Hindi ka takot ma-cancel. Ano mo yan? Hindi ka takot na magalit sila. Kasi yun ang opinion mo Para isa kang tao, hindi ka takot na magsabi talaga ng napipil mo.
feeling mo siguro, nahirapan kang mag-connect sa social media. Like, maka hindi ka ganun ka-comfortable i-expose yung life mo sa social media. Pwede din na hindi lang isang account mo Alam mo yun? May mga tao kasing ganito Alam mo yun, parang meron silang main account and then meron silang another account. Parang anonymous. Yan. Or another separate account na yun ang ginagamit nila. Ngayon, kung nag-resonate ka, then ipagpatuloy mo ang magandang gawain. Kulit ko, no? Masama ba yun? Tingin ko hindi naman Ano yung intention? Yan ang always tanong. Bakit ka gagawa ng separate account? What's the intention? Ngayon kung privacy, let's say naman privacy. Gusto kong mag-comment sa mga topics na hindi makikita yung pangalan ko, then all good. Diba? All good naman. Walang masama doon sa tingin ko. Yung intention ang titingnan mo palagi. Ang iso-sort kasi, para siyang the truth. So, pero may nahanap kang something na totoo, katotohanan. Pwedeng isa kang taong chine-challenge mo din ng ibang tao sa paraan mo ng pagpo-post. Hindi ka takot na ibahin ang opinion mo. Pwedeng gusto mo mag-stand out sa paraan mo ng pag-express ng opinion. Pwede mayroon kang version ng life na napakaganda pero feeling mo parang hindi ko naman makuha-kuha. Pero makukuha mo yan Yes. Isa ng kalaban mo, sarili mo lang. Pag nakikita ng mga tao sa social media ang account mo, na-feel nila na parang yung struggle mo is internal. Na wala naman tao talaga makakapigil siya maabot yung success kung gusto mong abutin yan. Nagkakaroon ka lang siguro internal struggle. Para lang kasing social media accounts mo, para siya merong parang energy na may something off. Na either meron ka talagang mabigat na pinagdadaanan na hindi mo sinasabi sa iba. Or nandun ka naman talaga nagsasabi kang problem pero cryptic lang talaga. Na hindi naiintindihan ng iba na humingi ka na pala ng help. Or pwede din pabaliktad. Kasi sinasabi mo humingi ka ng tulong. Talagang pinapost mo na kailangan ko ng tulong o kailangan ko ng help. Yan. More lang siya, nanggagaling sa emotion. Pinahirapan ka sa emotion mo. And social media, isang paraan para sa'yo na ilabas yung emosyon na yon. Palayaan sarili mo sa mabibigat na emosyon. Ano naman tayong judgment, diba? Kasi maraming tao nagpo-post sa social media ng mga bagay-bagay, mga hinanakit, galit, tampo. Parang dito lang, more sinasamin ang emotion mo sa post mo. More emotion. Ang pwede kasi may emotional ka talagang pinagdadaanan diba? Pwedeng dumaan ka sa isang trauma, isang heartbreaking na pangyayari sa life mo na hindi ka pa talaga nakaka-get over. Like kung kakahiwalay mo lang sa partner or kaka-break mo lang sa karelasyon or let's say wala ka ng work or some loss sa family, then possible yung social media accounts mo, yan talaga ang post, diba? Pero nakikita ko paglipas ng ilang buwan, siguro after 9 months, medyo magbabago yung flow. Wala man tama or mali talaga sa post. Pero mayroon tayong tinatawag na manners, yan, etiquette. Yes. Ginagawa yan para maprotektahan mo din sarili mo. Ito yung sinasabi ng think before you click. Yan. Kasi hindi lahat ng bagay kailangan natin i-share. Napakita lang dito na possible. Makikita mga tao sa social media accounts mo as a roller coaster ride. Minsan magpo-post ka ng very happy, and then pagkalipas lang ng ilang oras, parang very sad na yung post mo, and then babalik ulit tayo sa happy, and then emotional na ulit tayo sa hapon. Pwede may seasonal, parang depende sa feeling mo, depende sa emosyon mo. So yung pag-post mo, depende sa emosyon mo. Parang yan. So kung happy ka ngayon, happy post. Kung sad, sad post. Parang yan. More siya sa emosyon. So, makikita rin kung happy ka or hindi based sa post mo. Yan. Or kung good mood ka or hindi based sa post mo. Kasi more emotion mo nakikita. Sinay ito po sa sarili. So, kung may partner ka, pwedeng lagi mo din pinapost ang partner mo or tinatag mo ang partner mo. Or kung wala kang partner, pwedeng
May mga posts ka about finding the one, looking for the one, finally meeting the one, see the one, or more love. Yes. Kung single ka din, very obvious, pwede mag-post ka talaga ng more about love, more about finding the right partner, more about relationship. Kung meron kang very happy relationship, then pwede pinapost mo kayo ng partner mo. Kumakain sa labas, namamasyal. Ngayon, kung marami kang partners, then pwede hindi mo ma-post sila lahat. Kasi sinay to pa sa sarili nga. Tawa lang yan kung may partner ka na very devoted ka, talagang siya laging laman ng newsfeed mo kayong dalawa. Pero kung mayroon ka situationship, parang pinapakita yung post mo na parang may partner ka pero hindi naman lumalabas sa newsfeed or hindi naman lumalabas sa post mo. So pala isipan, may tao ba talaga nandun? Pwede very mysterious ang social media account mo. Pwede man mahilig ka din mag-post sa mga trailers yan, mga movies, yung mga something na worth na panoorin. Kakaiba lang kombinasyon ng cards. Ano mo, more focus siya sa love and emotion. And wishes. Pwede din na marami kang wishes na pinapost mo sa account or social media. Napakita din yung mga gustong mangyari, share mo yung goals mo, share mo yung plano mo, yan. Or mga achievements mo, or pwede milestone. Kung nasa na ako sa journey ko, nandito ako. Ang ganda ko dito. Me time. Enjoy your own company. Diba? Para kung single ka, then ikaw lang talaga. Or ikaw, as a person, ang post mo. Yourself. Pwedeng me time, mga time mo na kasama sa sarili mo. Pero, more na kung anong ginagawa mo, hobbies mo, ano yung mga interests mo, more sa'yo. Pwede ding internal struggles mo. Kung may partner ka, meron din. May mga post doon ng mga partners, yes. Pero lang more, nakafocus siya sa'yo. Pwede marami kang oras para mag-post talaga. Alam mo yun? Pwede marami kang oras. Marami kang me time. Very active ka sa social media. Or marami kang time para mag-post. And randomly, kahit anong oras, pwede mag-post ka talaga. More lang siya pinapakita na parang yung social media account mo is more personal talaga sa'yo. Ayaw sabihin na parang siyang diary. Yung mga tao sinasabi na hindi diary, bakit ka post ng Pero, iba-iba kasi ang purpose ng social media sa bawat tao. And ikaw nakakaalam ko ano yung mag-work para sa'yo. Tingin ko lang, tingin ng mga tao sa social media account mo is a diary, is a journal. Pwede mahilig ka magsulat din. Alam mo yan? Parang may mga entries ka doon na parang journal entries. Pwede kang writer, pwede kang content creator. Yes. Pwede yung personal account mo ginawa mong parang page. Ano mo yan? Minonetize mo personal account mo. Possible. Baka kasi may pangarap ka na maging writer or blogger. Baka may pangarap ka. Magkala ko dito mga letters. Galing sa Magic Cut. Napusa ako dito wag kayo. Bigyan kita. Tingnan natin Ayan. May star ka pa Star. So, may the star ka dito. So, yung social media account mo, parang the star na card. Card yan ng hope and healing. So, parang pinapakita ng social media account mo na may pag-asa pa. Pwede kang mag-heal sa anumang masakit na nangyari sa life mo. Bibigay ka ng hope and healing sa mga tao. Mga letters dito, XAV, and then YKTO, and maybe ulit, HWJIUQ, WHG, WD, TRR. So, parang dalawang W, dalawang R. Actually, tatlong W Pwede malaging letter W, dalawang letter R, dalawang letter V. Pwede malagay yung mga letters na yan. Magkakatang words
Siyempre, pahirap ako sa sarili ko. Tingnan natin. Tax. Baka sinishare mo yung tax. Galit ka ba sa mga taxes? Baka galit ka. May something sa tax. Pwede yung laki ng tax mo. Baka ang laki na kinikita mo. Pangiti lang kita. Hat. May ka ba sa hat? Mga sombrero. Or cap. Mga cap ka. Captain. Yan natin Or recently may pinost ka about captain. Pwede. Bibigyan lang kita ng mga words. Join. Unti natin. Hug. Baka kailangan mo ng hugs. Lagyan ko na S hugs. And then, tinatin hair. Ba't siguro na hair mo? Tag. Pwedeng tinatag mo maraming tao. Or tinatag ka nila. Alam mo, nakita ko dito, Tori. Si Tori Kelly. Oo, si Tori Kelly. Para kasi yun Pag pinakinggan mo yung mga songs ni Tori Kelly, parang yun yung social media accounts mo. Yung mga songs niya. Yes. At syempre, mabait ako bigyan kita ng song ni Tori Kelly. Syempre, bigyan kita ng song ni Tori Kelly. Ang title nito, Psalm 42. Kaya kita lang sa Psalm 42. Mama, hindi ka mag-post sa mga verses. Version ko na lang Tapos na kay Tori Kelly Bigyan kita ng lines. When thirsty, God, you're the living water, and my soul needs you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Alam mo, hindi ka mag-post ng mga verses. Or inulit ko yung sinabi ko. Social media account mo, pinapakita yung journey to self-love. Parating ko wala na akong ads sa reading. Let me know na lang sa comment kung nag-resonate sa'yo, group number 2. Ano gusto mo ng personal car reading from me, message mo na ako sa email ko, elisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Elisa Taro. Thank you group number 2 for watching the video. I'll see you again on our future readings. Namaste. Welcome to your reading group 3. So back tayo sa topic. How do people view your social media? 8 of Wands ang card na pili mo. So, card ito ng mabilis na communication. Pwede din siya mabilis na reaction. Possible, pag nag-post ka, natataranta mga tao. Nagpapanik. Hindi naman. May excitement sila nararamdaman. Pwedeng passion. Napansin ko, ang dami mong cards dito na may angels. So, parang divinely guided ka. And sa hypersense na sa reading mo. So, kung isa ka ding tarot reader like me, then, alam mo na yun. Pwedeng pag-post mo, nanonood agad mga followers mo. Mga taong gusto makinig ng messages mo. Pwedeng sa ka-messenger. Kasi yung meaning ng 8 of Wands messages. So, yun sinasabi nilang, don't shoot the messenger. Focus on the message. Yes. Diba? Focus sa message. Ang social media account mo, hindi talaga more nakapokus sa'yo as a person. Like, more nakapokus sa work mo. More nakapokus sa art mo. More nakapokus sa talent and skill mo. More nakapokus sa ginagawa mo. Pwede din yung life purpose mo. 3 of Swords ang card mo dito So, card dito ng heartbreak, rejection. Pag nakakapil ka na madami rejection sa social media account mo, there's a possibility. Pwedeng point of view mo lang yun
Adaming judgment ng tao sa'yo sa ginagawa mo. May fear ka na masaktan. So, possibility hindi ka masyado nagsishare ng nangyayari sa life mo. Mataas. Possible very private person ka. Kung ano may heartbreak na yon, kung ano may heartache na yon, sinasarili mo lang talaga. Mapapansin mo dito, sa harap, black, and then sa ilalim, black pa rin. Magkaiba lang silang position. Pero hindi ka masyado nag-share ng goals talaga. Anything personal, hindi masyado ina-upload sa social media account. Anything too personal, sa'yo na lang talaga yon. Pag nakita ko si The Star sa reading, sign ito na isa kang tao na possible marami kang mga tao na nag-check talaga yung social media accounts mo. Possible. The Star na yan So, kahit yung mga taong sikat, famous, pwede sa kang famous na person. May possibility lang na low-key. Para kang very private person. Ngayon, kung isa kang tao na may malaking following, let's say lang, meron ka mga followers, subscribers, or kung ano man, then excited sila mapanood ka. Nakikita ko na parang very humble person ka. Kasi narapasan mo sarili mo as a page of cups. Like a dreamer. Yan. Parang kang dreamer. Yan. Parang kang isang tao na ang taas ng pangarap. Kasing taas sa mga stars. Pero, parang possible pwede mo siya maabot. Napakita lang na napipil ng mga tao very successful ka pero very low-key. Successful low-key. Or, tinatago mo yung success na yun. Pero intention mo makatulong Pag lumalabas ng judgment, card yan ng mga tao nag-a-announce, nababalita. Card yan ng The Messenger. Kasi si Archangel Gabriel yan Dumating siya sa reading para sa mga tao marunong mag-channeling, nagko-connect sa divine, nag-channel na messages. Maraming mga tao na nakapag-channel na messages na sa reading na to. Kung nag-resonate ka, then kasi yung social media accounts mo is intuitively guided. Kung ano ma-feel mo sa moment na yon, ipopost mo. Yung mga makakapanood ng post mo, always parang nag-resonate sa message mo. Parang may something sa pinost mo nagko-connect sa kanila. Possible, yung personal life mo hindi masyado exposed. Or anything more private, pwedeng bihira ka mag-post. Meron naman, pero konti lang. Hindi masyado. Pwedeng question ng tao, meron ka bang problema? So, parang wala siya nakikita. Kasi parang ina-absorb mo na yun Pinaprocess mo yung problem mag-isa. Kung naman maganda ang boses mo, pwede natutuwa mga taong panoorin ka, lalo na yung mga videos. Kasi ang galing mo mag-deliver ng message. Mas pinapakita mo yung buhay ng iba, ay mapakita yung buhay mo. Nangyayari ito minsan pag alam mo yan, yung mga vloggers na tumutulong sa mga tao na hirapan sa buhay. Ang focus ng mga videos, hindi sarili nila Focus yung pagtulong. Pwede ganyan ang social media account mo Hindi siya talaga parang personal na life mo ang pinapakita mo. More ibang tao, life ng ibang tao, journey ng ibang tao. Para ka lang announcer. Ganda puntahan yung social media account mo pag may question ng isang tao. Kasi baka may sagot na nandun. Very informational ang social media accounts mo. Marami kang pinupost na pwede makarelate ang mga tao or matulungan ng mga tao. Marami naman tayong interest. Diba? Pwedeng interesting ang social media accounts mo kasi baka marami kang interest. Marami kang topics na marami kang alam. Matalino ka siguro ang person. Like, pwede kang magsalita about iba't ibang topics. And yung messages talaga is sa pool. Like, pinaparinggan ka ba sa kulit ko, Tingin ko kasi social media accounts mo, parang very informational. Alam mo yon. Hindi siya more yung personal life mo. More siya to educate. Tulungan ng mga tao. Think critically. Diba? Meron nga sa Facebook niyan real talk. Yan. Baka nare-real talk may mga tao Tingnan natin The Call. Honor the whisper of your soul. O, diba? The Call. May calling ka. Yung energy na reading lang is isang napakatalinong tao na very private person. Then, pupunta sa Facebook to share ng mga informasyon
na kapaki-pakinabang sa present and the future. Kung career-oriented ka naman person, anong tingin ng tao sa social media accounts mo? Tapos nakikita nila na willing ka tumulong sa iba. Kung ano natutunan mo sa work, natutunan mo sa ginagawa, gusto mong ipasa sa iba, parang gusto mong magturo, gusto mag-educate. Or kung isa ka entrepreneur din, nagsishare ka sa ibang tao, anong struggles ng pagiging businessman, businesswoman, entrepreneurship, ano yung mga pwedeng pagdaanan, and paano mo malalampasan yun. Or siya parang nagsishare kang personal experience na may kasamang lesson. Yan, pwedeng yan ang social media accounts mo. Marami matututunan ng mga tao sa'yo. Pwede kang isang educator, di ba? Pwede ka isang social media influencer. Yes. Pwede. Pwede ka din vlogger. Pwede naman. Or yung mga tao more active talaga sa social media sa pagpapromote ng awareness, yan. More may connect na talaga sa ibang tao. So yung social media account mo, hindi lang siya personal. Meron na talaga siyang parang team. Parang may tema. Yan. Bagay ito sa mga tao na nagpo-post para magbigay talaga ng value. Parang yan na. Anong feel nila sa social media account mo? Valuable. Mahalaga. Magad lang tayo dito Bigyan lang kita ng letters. And then, close natin reading. Tingnan ko. Okay, tingnan natin to Okay, nice ko lang. Napansin ko, napunta to sa'yo Tingnan mo. Parang siyang rose. Diba? Flower. Diba? Parang, yung flower daw, hindi siya nag-iisip ng competition sa ibang flowers. Nagbo-bloom lang siya. So, parang yung social media accounts mo, parang hindi ka in competition sa kahit na sinong tao. Nagbo-bloom lang yung account mo. Pwede nga nakafocus ka lang talaga sa purpose kung bakit nagpo-post ka. Very intentional ka sa pag-post. Possible. Yung letters dito, X, K, Z, R, Z. Baka lagi nagpo-post na inaantok ka. K, S, O, A. S, O, A? Statement of account? Mampo-post yun. M, X, Q, G. P, R. P, R. Pwede yan. PR kasi parang public relations, diba? So, parang siyang pagbabalita, yan. More siya sa public. Parang yung post mo, mapapakinabangan ng public. Bigyan na kita mga nakikita ko dito. Tingnan natin Rosa. Pwede yung pangalan na talaga ng tao. Sam. Pwede yung pangalan ng tao. Pam. Pwede din. Oak. Parang oak tree. Ram. Baka siya kang Capricorn. Capricorn. Ram. Pwede din. Or computers. Magaling ka sa computers, editing, pwede din, videos. Maganda siya yung energy ko. Isa kang talagang taong nagpo-post to educate. Ano mo yun? To share and educate. Maganda siya. Napansin ko, 5 ang hearts mo dito. And yung hearts naman dito kasi parang intention ko dito is more ilang tao ang laging nag-check ng social media accounts mo. Ang dami, no? Sa group 1, 3. Sa group 2, 3. Sa'yo, 5? Dami, no? 5? Parang, yung mga tao sa social media, interesado silang kontakin ka. Pwedeng kailangan mo yan, call to action na tinatawag. Like, kung isa kang tao na mayroon ka talaga social media account para ma-build mo yung personal brand, lagyan mo ng call to action. Yes. Call to action, like message me yan, call me, lagyan mo yung number mo. Pwede interesado mga tao malaman kung saan ka makakontak, paano ka makakontak outside of social media. Pakiramdam ko, mas interesado ang mga tao makilala ka outside of social media. Maganda ako message dito para sa'yo. Ano sasabihin sa'yo ng mga tao na nanonood sa'yo sa social media? Ba't ba sila nanonood? Ba't ba sila nakatingin? Ano bang gusto nila? You make me believe that there's love. You make me believe that there's love. Pwedeng loving kang person. Pwedeng compassionate ka talaga, maawain. And pwedeng meron ka talaga intention na makatulong. Matulungan yung mga tao na wawala sa direction, lost, feeling lost sa life.
or nawawalan pag-asa, or nawawalan tiwala sa sarili, ang social media accounts mo para siyang awakening. Para siyang messages na mismo. Para kang messenger. Ayun na talaga. Ngayon, kung saan mo siya ilalagay, pwede na siyang pumunta sa iba't ibang direction. Messenger kasi nag-channel ka messages from the divine. Messenger kasi nagbabalita ka. Diba? Messenger kasi spokesperson ka. Or messenger pwedeng vlogger ka. Or saka advocate, public figure talaga. Nagsasalita ka on behalf ng isang company or isang corporation. More lang siya nagde-deliver ka messages. The messenger. Yan. And like ko sinasabi yan don't shoot the messenger. Focus on the message, diba? Yung message ang tingnan, huwag yung messenger. Pwedeng yan Pwedeng ayaw mo talaga i-focus sa'yo. More gusto mo i-focus sa attention ng tao, sa sinasabi mo, sa ginagawa mo, sa message na dala mo. Pero wala siguro ako at sa reading. Let me know na lang sa comment kung nag-resonate sa reading natin. And kung gusto mo ng personal card reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Super nag-enjoy akong gawin ang reading na to. Group number 3. And I'll see you again on our next reading. Namaste!